Ang nakaraan si Hanfang at Brother Lee ay pinag-uusapan ang tungkol sa pagbalak na pagpasok noon ng grupo ni Jiang sa isang boxer na si Lee Senghao. Kahit na nabugbog na daw ang grupo ni Jiang, hindi daw sumuko ang mga ito at patuloy pa din na gustong matalo si Lee Senghao. Dahil sa pagkumbinsi ni Jiang sa kanyang mga kasamahan, nagawa daw nitong bigyan ng lakas ng loob ang kanyang mga kasama para magpatuloy sa laban. Ngunit sa bandang huli, wala daw nagawa ang grupo ni Jiang dahil si Lee Senghao ay gumawa din daw ng grupo at ang dalawang miyembro niya ay medyo kilala din daw. Ang isa dito ay si Yang Yu na umiidolo kay Lee Senghao. Sumasali daw ito sa mga underground boxing ng ilang taon at kilala daw ito sa kanyang bilis. Ang isa naman ay si Song Sai na isang diehard fan din ni Lee Senghao. Kilala din daw ito sa kanyang napakatinding lakas. Ang grupo ni Lee Senghao ay hindi daw gusto ang mga katulad ni Jiang na isang hipokrito. Noong hindi magtagumpay si Jiang sa pagsakop sa teritoryo ni Lee Senghao, tsaka naman daw dumating ang ideya na puntahan si Hanfang at kunin daw ang mga food supplies nito. Paakyat na daw siya kanina para sabihan si Hanfang sa plano nila, ngunit nahimatay naman daw siya kanina dahil sa matinding gutom. Iniisip naman ni Hanfang na mukhang hindi maganda ang sitwasyon ng grupo ni Jiang dahil sa ginawa nitong pagpilit na sakupin sila Lee Senghao. Habang nag-uusap ang tatlo, may bigla namang kumatok sa pintuan ni Hanfang. Kaya naman sinabi ni Rebecca na may tao sa labas ng pintuan. Mula sa nakatagong kamera makikita ang grupo ni Jiang na naghahanda ng pasukin ang bahay ni Hanfang. Sinabi ng ating bida na kukuryentihin niya daw ang mga ito, ngunit hinila naman ni Rebecca ang kanyang damit at sinabi na nakakaamoy daw siya ng pulbura. Ilang sandali pa, nagulat ang tatlo dahil sa pagsabog na nangyari. Sinabi naman ni Hanfang na masyadong malakas ang loob ng mga kalaban na bombahin ang kanyang bahay. Nakita ni Rebecca ang ginagawa nila sa labas at sinabi na gumagamit daw ito ng mga bomba na pangdemolisyon, kaya naman hindi daw ito gaanong malakas. Nabilib naman ang dalawa dahil pati ang tungkol sa mga bomba ay alam ni Rebecca. Mula sa nakatagong kamera may nakilala si Hanfang at ito ay walang iba kundi si Yuna. Si Hanfang ay hinahanda na ang generator at sinabing lumayo sila Brother Lee sa pintuan. Ilang sandali pa, may sumisigaw na sa labas ng pintuan ni Hanfang. Ang lalaki ay nakuryente at namatay, na ikinagulat naman ng grupo. Nang makita ito ni Jiang, inutusan niya ang kanyang kasamahan na bombahin ulit ang pintuan. Ang dalawang bomba ay nailagay na, at bigla na din itong sumabog. Ngunit ang pintuan ni Hanfang ay hindi pa din nasisira. Napansin nilang hindi pa din sapat ang kanilang ginawa. Iniisip ni Jiang na wala naman daw problema sa kanilang mga bomba. Kaya naman mukhang nakapaghanda na daw si Hanfang sa mga ganitong pangyayari bago pa magtaglamig. Nagdesisyon si Jiang na bombahin ulit ang pintuan. Paunti-unti dagdagan daw nila ang bilang ng bomba kung hindi kaya ng dalawa lamang. Sinabi din ni Jiang na kailangan nilang mapasok ang bahay na ito ngayong araw kahit anong mangyari. Sila Hanfang ay naglagay ng mga gamit sa pintuan upang maging harang. Habang sa labas naman ay patuloy pa din ang pangbobomba ni Jiang. Napansin ni Hanfang na palakas daw ng palakas ang pagsabog sa labas, ngunit hindi naman siya marinig ni Brother Lee. Ang ating bida ay may narinig na kakaiba, at ito ay ang pag-crack ng pader sa pintuan. Iniisip ni Hanfang na palaki ng palaki ang crack. Kaya naman naiisip niyang kailangan nilang tanggalin ang mga gamit sa may pintuan. Sinabi naman ni Brother Lee na matatagalan sila na tanggalin ang mga gamit. Ngunit si Rebecca naman ay sinabing siya na daw ang bahala. Habang sinasabi ni Brother Lee na bumalik na ng kwarto ito dahil walang magagawa ang batang katulad niya, bigla naman itong gumamit ng kanyang kapangyarihan na ikinagulat naman ni Brother Lee. Nag-umpisa na siyang higupin ang mga gamit mula sa kanyang space storage, kaya naman mabilis niyang natapos ang trabaho. Bigla na magnatakot si Brother Lee dahil sa ginawa ni Rebecca. Ang sumunod naman ay si Hanfang, plano niyang ayusin ang pader at pintuan gamit ang kanyang kapangyarihan. Ilang sandali pa, nagawa na ni Hanfang na maayos ang pader at pintuan. Namangha naman si Brother Lee at tinanong kung paano daw ginawa ito ng ating bida. Sinabi ni Rebecca na maghanda daw sila sa pagsabog. Kaya naman sila ay nagtiis na naman sa malakas na ingay ng pagsabog. Nagtataka naman si Hanfang kung bakit nagkrakrak pa din ang pader. Kaya naman sinabi ni Rebecca na binobomba din daw nila ang sahig. Naisip naman ni Hanfang na wala na daw magagawa ang kanyang pag-ayos sa pintuan at pader. Sinabi ng ating bida na may delikadong plano siya, kaya naman tinanong niya sila Brother Lee kung may tiwala daw ba sila sa kanya. Ang dalawa ay sinabi naman na may tiwala daw sila sa kanya, kaya naman si Hanfang ay sinabi na makinig daw sila ng mabuti sa kanyang plano.
Ilang sandali pa, patuloy pa din ang pagpapasabog sa pintuan, wala nang ilaw at madilim na sa apartment ni Han Fang. Ang pintuan ay nagawa ng mapabagsak nila Jiang. Maingat na ding pumasok ang grupo dahil sa baka barilin daw sila ni Han Fang. Sinabi ni Jiang na mag-ingat daw ang lahat at kunin din daw ang lahat ng makita nilang pagkain. Ang mga tauhan ni Jiang ay walang makita na kahit na anong pagkain sa living room. Sila ay nakakita ng puro basurang buto lang daw sa kusina. Kaya naman ang Jin brother ay nagalit dahil sa pagsisinungaling daw ni Yuna. Sinabi naman ni Yuna na baka nasa bedroom daw nakatago ang mga pagkain ni Han Fang. Ang dalawang lalaki naman ay maingat na binubuksan ang pintuan ng bedroom. Ito ay biglang kusang nagbukas na ipinagtaka ng lalaki, at si Brother Lee ay bigla namang sumulpot at sinipa ang pananggan ng lalaki. Lumabas na din si Han Fang at itinutok ang kanyang baril. Ang isang lalaki ay nataranta at sinabing mag-ingat daw silang lahat. Nagpaputok ng isang beses si Han Fang, sinabi niya din na umalis na daw silang lahat, dahil kung hindi ititigil niya na daw ang pagiging mabait niya sa kanila. Si Jiang naman ay biglang nagsalita at pinagbintangan si Han Fang na nagtatago ng maraming food supply. Nandito daw sila upang maparusahan daw si Han Fang sa kanyang pagtatago ng maraming food supply. Kung may mabuting kalooban daw si Han Fang, ibigay niya daw ng kusa ang kanyang mga food supply dahil sa pagtutulungan lang daw nila malalagpasan ang apocalypse na ito. Iniisip naman ni Han Fang na magaling magsalita si Jiang, ngunit hindi daw siya maloloko nito. Ang grupo ay galit na galit at sabik makakuha ng food supplies. Si Han Fang ay nagsalita na, at sinabi na kung sino naman daw ang nagsabi na marami siyang food supplies. Sinabi naman ni Yuna na malamang tinatago daw ito ni Han Fang sa kung saan. Noong huling nakita niya daw ang loob ng kwarto ng ating bida, ay may kuryente dito, at napakainit daw ng lugar ni Han Fang. Bigla naman siyang binaril ng ating bida, ngunit hindi ito tumagos. Sinabi ng ating bida na nakakahiya daw ang mga sinasabi ni Yuna. Niloko din daw siya ni Yuna noon dahil sa pakikipagpalit sa mga basurang mga buto na meron siya. Ang Jin brother ay muling nainis kay Yuna, ngunit sinabi naman nito na hindi siya nagsisinungaling sa kanila. Sinabi ni Jiang na huwag daw silang magkagulo, at ang dalawa niyang kasamahan ay inutusan ni Jiang na tignan daw nila ang loob ng kwarto ni Han Fang. Sinabi niya din sa ating bida na ayos lang naman daw siguro itong gawin. Ilang sandali pa, ang lalaki ay wala daw natagpuan na food supply kundi isang batang babae lang daw. Si Rebecca naman ay tinawag na kuya si Han Fang at sinabi na nagugutom na daw siya. Sinabi naman ni Han Fang na maghahanap daw siya ng pagkain matapos daw umalis ng grupo ni Jiang. Ang mga tao ay nagsimula ng magalit kay Yuna dahil sa maling impormasyon na ibinigay nito. Humingi naman ng eksplanasyon si Jiang dahil sa pangloloko daw ni Yuna sa lahat ng tao dito. Sinabi naman ni Yuna na hindi daw talaga siya nagsisinungaling sa kanila. Habang nakatingin kay Han Fang sinisisi niya ito dahil sa kanyang kalagayan ngayon. Kaya naman gamit ang kanyang flashlight ito ay ginamit niya para masilaw si Han Fang. Inagaw niya din ang baril ni Han Fang at muling pinipilit ang ating bida na ilabas daw nito ang kanyang mga food supply. Sabihin din daw ni Han Fang na hindi nagsisinungaling si Yuna. Sinabi naman ni Han Fang na ang totoo daw ay niloko siya noon ni Yuna para makuha daw ang lahat ng kanyang food supply. Nainis na si Yuna at sinabing papatayin niya si Han Fang, ngunit biglang may nagbato ng isang tubo kay Yuna at siya ay pinigilan sa kanyang balak gawin. Dahil sa pagbagsak ng baril, pinulot ito ni Han Fang, ngunit siya ay naunahan ng walang iba kundi si Jiang. Ang Jin brother ay inis na inis kay Yuna, kaya naman bakak niya na itong patayin. Ngunit pinigilan siya ni Jiang at sinabing hindi isang bayolenteng grupo ang kanilang grupo. Kahit na nagsinungaling daw si Yuna sa kanila, kailangan daw nitong makabawi sa kanilang lahat sa kanyang nagawa. Humingi ng tawad si Jiang kay Han Fang dahil sa kanilang nagawa. Binalik niya na ang baril ni Han Fang at sinabi na biktima daw sila lahat ni Yuna. Kinuha na ni Han Fang ang baril. Inaya niya din ni Jiang si Han Fang na sumali ito sa komite. Hindi niya din daw ito manadaliin, kaya naman pag-isipan daw itong mabuti ni Han Fang. Habang paalis na sila sinabi ni Jiang na sabihin daw ni Han Fang ang kanyang desisyon kapag kumuha siya ng rasyon bukas. Ang kaguluhan ay natapos na matapos makaalis nila Jiang sa apartment ni Han Fang. Ilang sandali pa, sinabi ni Han Fang na sa wakas natapos na ang kanilang plano. Ang tatlo ay lumipat sa bahay ni Rebecca. Masaya naman si Han Fang dahil mas malawak at mas maganda daw sa lugar na ito. Nagpasalamat din ang ating bida dahil kung hindi dahil kay Rebecca, hindi daw gagana ang kanilang plano. Sinabihan ni Han Fang kanina si Rebecca na itago lahat ng gamit sa space storage at magtira lang ng mga basurang tira-tira. Sinabihan niya din kanina si Brother Lee na buksan ang mga bintana upang mawala ang init na natitira sa kanyang bahay.
Kailangan daw nilang pagmukain na naubusan na sila ng supply. Kung mapapaniwala daw nilang nagsisinungaling si Yuna, sigurado daw na magagalit ang kanyang mga kasama sa kanya. At ayon na nga ang nangyari kanina. Sinabi naman ni Brother Lee na delikado daw kung magdadala si Hanfang ng baril dahil baka maagaw daw ito sa kanila. Sinabi naman ni Hanfang na kung nakuha nila ang baril mataas daw ang posibilidad na walang gawing masama si Jiang upang mapanatili ang mabait na imahe niya sa kanyang mga kasama. Nag-alala si Brother Lee at nagtaka na kung paano kung binaril kanina sila ni Jiang. Sinabi naman ng ating bida na nag-iisa na lang daw ang bala kanina sa loob ng baril kaya naman wala daw ito gaanong magagawa. Namangha naman si Brother Lee sa naging plano ni Hanfang, ngunit sinabi naman ng ating bida na parte lang daw yun ng kanyang plano kung sakaling maagaw ang baril sa kanya. Sa ngayon magkukunwari na lang daw muna silang naghihirap at magkakaroon din daw sila ng misyon para pabagsakin ang grupo ni Jiang. Kinabukasan ng eksena ay nalipat na sa underground parking area, kung saan ang lahat ay nagtitipon para makakuha ng kanilang mga makakain. Habang naglalakad ang dalawang lalaki, ang dalawa naman ay hindi nila napansin dahil sa sobrang dilim sa lugar. Si Brother Lee ay sinabi ang mga impormasyon tungkol sa mga palapag kay Hanfang. Dahil abala ang mga tao sa pagkuha ng kanilang mga pagkain, ang dalawa naman ay balak hanapin kung saan tinatago nila Jiang ang kanilang warehouse ng food supply. Nagtataka si Brother Lee dahil walang bantay sa mga palapag. Tinanong ni Hanfang kung nasa palapag na ito daw ba ang warehouse, ngunit sinabi naman ni Brother Lee na hindi siya sigurado. Nakita ni Brother Lee na walang katao-tao sa palapag, kaya naman maghihiwalay daw sila upang mapabilis ang paghanap nila ng warehouse. Iniisip ni Hanfang na maganda daw na walang mga bantay dahil nandito lang daw sila para lang malaman kung nasaan ang warehouse. Ang plano nilang tatlo ay ang mahanap daw ang warehouse. At kapag nahanap nila ito oras na daw para kay Rebecca na ubusin ang kanilang supply ng pagkain. Maingat na hinahanap ng ating bida ang warehouse, at ilang sandali pa, si Brother Lee ay sumsenyas na at tinatawag si Hanfang. Nahanap na nila ang isang pintuan na may nakasulat na warehouse. Iniisip naman ni Hanfang na baka isang trap daw ang pintuan na ito. Handa nang buksan ni Brother Lee ang pintuan dahil hindi daw nila malalaman ang nasa loob kapag hindi nila ito binuksan. Pinigilan ni Hanfang na buksan ito. Dahil sa susi na may mga kasamang tali sa pintuan, sinabi ni Hanfang na halatang trap lang daw ito. Sinabi niya din na baka masabugan sila matapos buksan ang pintuan. Ang dalawa ay nagpasyang umalis na, at tignan na lang daw ang mga iba pang palapag. Habang nag-uusap ang dalawa, may dalawa din namang lumitaw sa pintuan. Ang dalawang grupo ay nagkatitigan, ngunit sila Hanfang ay bigla nang tumakbo. Habang nagpapahinga sila dahil sa pagod sa pagtakbo, may bigla namang lumitaw sa likod ni Brother Lee at handa na itong hampasin siya. Nagawa namang masangga ito ni Hanfang at biglang sinipa ni Brother Lee ang lalaki. Matapos nilang makatakbo, sinarado na nila ang pintuan gamit ang isang tubo. Mula sa ibaba ng palapag ay may naririnig silang mga parating, kaya naman nagpasya silang pumunta sa mas mataas na palapag. Sila ay nagpapahinga na at kinamusta ang braso ni Hanfang, na sinabi niya naman na mukhang nabali daw ito. Habang naghahanap sila ng matataguan, bigla namang nagbubukas ang pintuan sa likod ni Hanfang. Si Brother Lee ay may itinuturo sa likod ni Hanfang, kaya naman napalingon ito, ngunit siya ay huli na dahil bigla na siyang hinila ng taong nasa madilim na sulok. Si Hanfang ay nabalibag matapos itong hilain ng misteryosong tao. Agad ding sinarado ng di kilalang tao ang pintuan, habang si Hanfang naman ay iniinda pa din ang sakit matapos bumagsak. Mula sa likod ng pintuan si Brother Lee naman ay kumakatok ng malakas, ngunit hindi nito magawang mabuksan ang pintuan. Tinanong ng misteryosong tao kung anong ginagawa nila Hanfang sa lugar, kaya naman sinabi ng ating bida na nandito sila sa lugar para mangolekta ng rasyon ng pagkain. Tinapakan ng misteryosong lalaki ang kamay ni Hanfang, dahil ito ay hindi naniniwala sa sinabi ng ating bida. Ang lalaki ay hindi daw tungaw, at alam niya din daw na may alam sila Hanfang tungkol sa committee na binubuo ni Jiang. Tinanong naman ni Hanfang kung sumusunod nga daw ba ang lalaki sa kanila. Sinabi naman ng lalaki na hindi. At sinabi niya ding pinatulog niya ang lahat ng bantay na nasa palapag na ito. Nagulat naman si Hanfang matapos makita ang mga taong wala ng malay. Nagtaka din siya kung kagagawan nga daw ba ito ng lalaki. Mula sa labas naririnig nilang may mga parating ng mga tao, kaya naman nag-alala si Hanfang para kay Brother Lee. Ang misteryosong lalaki ay nagsimula ng kumilos at binuksan ang bintana. Nagtaka ang ating bida kung anong balak gawin ng hindi kilalang lalaki. Sinabi naman nito na nasa pang-8 palapag sila, ngunit natabunan na daw ng snow hanggang sa pang-4 na palapag,
Kaya naman hindi na daw gaanong masakit kung tatalon siya mula dito. Pinapili niya din si Han Fang kung gusto daw ba nitong sumunod sa kanya, o kaya naman manatili sa kwartong ito, at mabugbog hanggang mamatay. Ang mga tauhan ni Jiang ay kumakatok na sa pintuan. Iniisip din ni Han Fang kung hindi nga daw ba siya mamamatay sa pagtalon. Tuluyan nang nabuksan ang pintuan, habang ang ating bida naman ay handa na ding tumalon. Siya ay tumalon na mula sa gusali, ginamit niya din ang kanyang kapangyarihan, at inakala niyang kaya niyang makalipad. Habang tumatayo ang misteryosong lalaki, si Han Fang naman ay bumagsak na din. Nagtaka ang lalaki kung ano ang bumagsak, ngunit ilang sandali pa nakita niyang si Han Fang ay bumabangon na. Ang mga tao sa itaas ay sinabing buhay pa ang dalawang nagpatiwakal. Nagulat si Han Fang dahil ang lalaki ay nagsimulang basagin ang bintana. Ngunit makalipas ang ilan pang sandali, ang mga naghahabol sa kanila ay pumasok sa pinasukang kwarto nila Han Fang kanina, ngunit wala na silang natagpuan dito. Ang dalawa ay nasa ibang kwarto na habang nagpapainit sa apoy. Iniisip ni Han Fang na matalino daw ang misteryosong lalaki. Dahil kung hindi dahil sa kanya, malamang nahuli na daw siya ng mga naghahabol sa kanila. Habang hinihila siya ng lalaki kanina, sinabi nito na malamang isipin ng mga kalaban na bumaba sila. Ngunit ang kailangan daw nilang gawin ay ang umakyat, upang hindi daw maging predictable ang kanilang gagawing pagtago. Mukhang takot si Han Fang, kaya naman sinabi nitong huwag matakot si Han Fang dahil isang kalansay lang naman daw ang kanilang kasama. Tinanong ni Han Fang kung bakit siya tinulungan nito. Ngunit nagkakamali daw ng iniisip ang ating bida, at sinabing nagkataon lang daw ang lahat. Dahil hindi nahulog sa isang trap sila Han Fang kanina, sinabi nitong may utak daw pala ang ating bida. Sinabi niya ding sabihin daw ng ating bida kung ano ang nalalaman nito tungkol sa committee. Iniisip ni Han Fang na malamang nauna daw ang lalaking ito sa kanila sa lugar kanina, malamang nakasagabal din daw sila sa kanyang plano. Kaya naman tinanong niya ang lalaki kung may sama ng loob daw ba ang lalaki sa commit. Sinabi naman ng lalaki na medyo may sama nga daw siya ng loob, at dahil daw ito sa tinatagong sekreto ni Jiang. Bigla namang naintriga si Han Fang matapos marinig na may sekreto si Jiang. Napangiti din naman ang lalaki sa naging reaksyon ni Han Fang, at sinabi na mukhang may koneksyon daw ang ating bida at si Jiang. Sinabi nito na magsalita na daw si Han Fang tungkol sa nalalaman nito, dahil kung hindi magiging pangalawang kalansay daw ang ating bida sa kwartong ito. Sinabi din ng misteryosong lalaki na pag-isipan daw mabuti ni Han Fang ang kanyang magiging desisyon. Ilang sandali pa si Han Fang ay nagsimula ng magdrama, at sinabing pumunta daw si Jiang sa kanyang bahay at inagaw ang kanyang girlfriend at ang lahat ng kanyang food supply. Nilabas ng ating bida ang kanyang baril, at sinabi na hindi sapat ang baril na ito para makapaghiganti daw ang ating bida kay Jiang. Iniisip ni Han Fang na may mga kasinungalingan sa mga sinabi niya, ngunit mukhang kapani-paniwala naman daw ito. Nabanggit ng matanda ang tungkol kay Brother Lee. Kaya naman sinabi ni Han Fang na malamang na hindi daw makakarating ng malayo ang committee nang wala ang tulong ni Brother Lee. Ang committee ay may maganda daw na hangarin, ngunit dahil sa gumagawa daw ito ng mga masasama, malamang hindi na daw bumalik sa tamang katinuan ang mga taong gumawa ng masama. Sinabi din ni Han Fang na kailangan nilang pabagsakin ang committee. Tumayo ang matanda at sinabi na kung ano naman kung magawa nilang mapigilan ang committee. Wala na daw silang magagawa dahil kahit mapigilan nila ito siguradong magpapatayan pa din daw ang lahat sa bandang huli. Dahil hindi pumapayag si Han Fang na walang gawin, ang matanda naman ay balak buksan ang pintuan at sinabing humingi na lang daw sila ng opinyon mula sa pangatlong tao, na ipinagtaka naman ni Han Fang. Matapos mabuksan ang pintuan, may anino ng tao ang nandito. May bagay na mabilis gumagalaw ngunit ito ay hindi nagawang matamaan ang lalaki. Bumuelo ng suntok ang lalaking ito, ngunit nagawa naman mapigilan ito ng isang mas maliit na tao. Nagulat naman ang lalaki nang mapigilan ng maliit na tao ang kanyang suntok. Muli itong bumuelo para sumugod, ngunit mula sa background pinahinto siya ni Han Fang. Agad namang nakilala ng ating bida na ito ay si Nurse Jin. Pati si Nurse Jin ay nakilala si Mr. Han na kanyang naging pasyente noon. Ilang sandali pa, ginagamot na ni Nurse Jin ang nabaling braso ni Han Fang. Humingi din siya ng tawad dahil sa pakikinig ng kanilang usapan kanina. Si Nurse Jin ay pumunta daw sa lugar ni Uncle Lee, ngunit natagpuan niya ng patay ito. Noong narinig niyang may ibang papasok noon sa kwarto, agad daw siyang nagtago sa bedroom. Ang lalaki naman ay pinaghinalaan si Nurse Jin na siya ang pumatay sa matanda. Nang marinig ito ni Nurse Jin, sinabi niya naman na ginagawa niya daw ang lahat ng kanyang makakaya para makatulong sa karamihan, kaya naman sabihin lang daw nito ang kanyang gustong sabihin dahil wala daw siyang pakialam.
Ang lalaki ay bigla na lang natahimik dahil sa mga salitang binitawan ni Nurse Jin. Napag-alaman din ng ating bida na pinapayagan daw ni Jiang si Nurse Jin gumala kung saan-saan para makatulong sa karamihan. Binibigyan daw siya ni Jiang ng medyo maraming supplies kaya naman wala daw dahilan para tanggihan niya ang pinag-uutos nito. Sinabi din ni Nurse Jin na tinatanggal na daw ni Jiang ang mga matatanda sa grupo at pinapaslang. Ang lalaki naman ay naiintindihan daw ang ginagawa ni Jiang dahil wala nang halos makain ang karamihan. Pinapatay na lang daw nila ang mga mahihina na at ang mga wala nang maitutulong sa grupo. Nabanggit naman ni Hanfang ang bagong nabuong grupo at sinabi na mukhang gusto din daw mawala ito ni Jiang. Dahil sa pagpapalakas ni Jiang ng kanilang grupo sa pagtapos ng mga wala nang maitutulong sa kanya. Maaari daw na nagsasagawa na daw ito ng plano para pabagsakin ang isa pang grupo. May mga bomba din daw ito na ginagamit nila para makakuha ng mga supply sa iba. Kung naghahanda nga daw talaga ito ng gyera sa kabilang grupo, dapat daw mahanap ng ating bida kung saan nila tinatago ang kanilang mga sandata. Sinabi naman ng lalaki na ano naman daw magagawa niya kapag nahanap niya ang taguan ng mga sandata nila Jiang. Si Hanfang ay hindi daw makakapayag na walang gawin, kaya naman gagawa daw siya ng paraan kahit anong mangyari. Ang lalaki ay handa nang umalis at sinabi na bahala na daw si Hanfang kung gusto na nitong magpakamatay. Sinabi ng lalaki na isang maliit na isda lamang si Jiang sa loob ng malaking fish pan. Dahil sigurado daw na mas maraming panghalang ang kaluluwa ang mas gagawa ng mas masama pa kesa kay Jiang. Habang paalis ang lalaki, sinabi niya naman na malalakas lang daw ang matitirang mabubuhay sa ganitong mundo. Matapos makaalis, agad namang tinanong ni Nurse Jin kung ano daw ang pwede niyang maitulong kay Hanfang. Ngumiti lang naman ito at sinabing ayaw niya daw idamay pa si Nurse Jin sa kanyang papasukin na gulo. Dahil narinig ni Nurse Jin ang mga gawa-gawang kwento ni Hanfang kanina, naiinis na daw siya at gusto ng upakan ang gumawa nito kay Hanfang. Dahil sa determinadong mukha ni Nurse Jin, ang ating bida naman ay sinabi na meron daw pala siyang ipapagawa kay Nurse Jin. Ang eksena ay nalipat sa grupong humahabol kanina kanila Hanfang. Sinabi din ng lalaki na kakakita lang nila ito kahapon sa kanya, kaya naman sigurado siyang si Hanfang daw ang nakita niya kanina. Mula sa likod ng grupo ay may nagtatawag ng atensyon. Ngunit matapos nilang lumingon, nalaman naman nilang si Hanfang ang taong ito.